apat. Let's go! Catherine! Catherine! Nag-graduate ako, Catherine! Ano? Nag-graduate na ako. Oh my God! Good job! Congrats! Thank you, Kat! Hello Kathden fans! Ito na nga ha, twinning mga kasimres ang inyong Kathden sa kanilang black outfits, and narinig ninyo si Ma'am Catherine ay let's go, no? Tapos si Jessie J dito ay gusto niyang mahag, no? So sobrang galing ng performance ni Jessie J mga kasimres, yung parang dancer at saka nag handback spring mga kasambreros. So, sobrang ganda naman Catherine, unang-una sa lahat sa kanyang black outfit kasi live sila kagabi mga kasambreros. So, kagaya ng na-mention natin dun sa previous vlog ay nasa labas sila, no? Nag-set up mga kasambreros para sa second week ng semifinals ng Pilipinas Got Talent nga mga kasambreros. So, tapos si Pops Alden naman, so ito sobrang kulit nito, no? Kasi si Pops Alden, nanood sila ng ano, 'di ba, ng 98 Degrees kagabi. Tapos naka-black ulit siya. Tapos yung glasses niya parang tinanggal niya kasi ang glasses niya na to, alam niyo na, high-tech ito mga kasambreros, may camera and so on, no? At saka pwede ka magsalita. So kasama niya na Prince Benmar at saka si Ma'am Mitch Oliva mga kasambreros. So ano pa rin, no? Talagang siguro marami na ng income itong si Pops Alden kasi parang sumabay siya yung SB19, parang yung nag-concert din yung SB19 kagabi mga kasambreros. So tao dito, parang sumabay sila pero marami pa rin talaga mga tao, no? It's just a matter of choice and option mga kasambreros. So si Ma'am Catherine din dito, no? Ang ganda, ang galing dito kasi parang may sumigaw sa kanya na fan. Tapos sabi niya, graduate na ako, sabi niya gano'n. Graduate na ako, sabi niya gano'n ng fan. Tapos sabi ni Ma'am Catherine, ito nga siya, parang lumapit talaga siya na, parang yung casual na kaibigan mo na tawag si Tos. Parang nilapitan mo talaga, no? Ito po ay si Jason Paul Pale, no? And then sabi ng fan, graduate na ako. Sabi niya Catherine, oh my God, sabi niya, good job, good, congrats, sabi niya, tas thank you Kat, sabi niya niya, Jason Paul. So sobrang parang you're touching people's lives without you knowing it. Grabe. And then parang itong si Sir Alden lang din, no? Yung si Nicole Tamayo na sumulat kay ng yung magna cum laude na vinlog natin kagabi. So ito pala yung picture niya. Yung kagabi kasi yung message lang niya kay Daddy Bay, yung ating parang vinlog. Tapos ito yung picture niya pala, ito yung kanyang itsura mga kasambreros. And sabi niya dito sa kanyang caption is role of a successful examinees in license exam or licensure examination for professional teachers, secondary held on March 23, 2025. So yun, number 35,648 yung kanyang pangalan mga kasambreros. So grabe, no, pinagsabay niya yung pagtatrabaho sa McDo ni Sir Alden, tapos yung pag-aaral, no. Medyo natiri-eyed ako konti. Yun, no, tapos magna cum laude pa siya, grabe. Something to be proud of mga kasambreros, tong gantong achievement. Tapos parang nagpatasa siya kay Sir Alden. So grabe, no, talagang dito makita niya yung Kathden, may separate sila na mga agenda, may separate businesses, pero yung pag-touch sa buhay ng mga kanilang mga fans ay andun pa rin, no. Blessing sila ng Panginoon mga kasambreros. Itong Sir Alden, isang caption dito, gets niyo naman ako, di ba? Sabing gano'n nag-post mga kasambreros. So naka-eyeglasses siya, tapos naka-black ulit mga kasambreros. So punong-puno ng black mga kasambreros ang ating wapaang vlog na ito, na terno sila, twinning mga kasambreros. So pero ito alam ko medyo matagal ito, tapos parang may dinigreet siya or something. Parang part ito ng ko dati ng wapa ng vlog. Tapos ito nga yung black din yung suot na outfit or cycling outfit ni Sir Alden mga kasambreros. So sobrang kutas. Si Ma'am Catherine naman ay outfitan, no, dito sa kanyang Pilipinas Got Talent outfit. Iba pala yung impact talaga, no, pag live siya kasi maraming mga makukuhaan na videos na nasa labas si Ma'am Catherine, and then yung ibang judges mga kasambreros. Tapos ito meron ulit tawag dito, parang promo sina Sir Alden sa June 6 naman ito. Mega mid-year sale, parang
50% off sila sa Upsecure mga kasambreros. So buy one get one, tapos may free gifts mga kasambreros. That's June 6, 2025. So sa mga may hilig sa skincare routine or skincare products mga kasambreros, ayan, ito na po yun. So sobrang kulit talaga ng katin. Tapos inulan pala sila, no? Tapos nga may nilipitan siyang fan, tapos may pa-flower siya dito, tapos inulan pala sila, so kaya may nagpapayong sa kanya. Tapos gabi na kasi, no, kaya medyo hindi mo appreciate yung talagang street, kasi syempre nakafocus din sa mga contestants, mga kasambreros. Pero ito nga ay binigyan siya ng flower, no? Siguro sa management or from Philippines Got Talent na, or sa fan ito, kasi si Ma'am Eugene wala namang bulaklak, siya lang parang special sa kanya mga kasambreros. And then ito parang ano lang din, tawag dito, isali ko lang din ito mga kasambreros kasi ang kulit ng caption. Sabi niya kung merong Superman dito sa Pilipinas, that should have been Sir Donato Pangilinan mga kasambreros, kasi bagay na bagay sa kanya, matangkad, no? 6-footer yata ito sa 6'1 or 6'2 si Sir Donnie Pangilinan. And then bagay na bagay sa kanyang aura din po, no? At saka physique. So yun po, talagang bagay na bagay sa kanya. If meron mga kasambreros na Superman Filipino version sa atin, kasi mga panday at saka mga dito mga Cardodalisay, gano'n. So yun, no, actually that is it sa ating Kathleen items. Sana pa ipangin po natin ang Word of God, and blessed Sunday everyone. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang the best po nito. Ang title natin, aminin na kasi natin. Jeremiah 3:13, only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against the Lord your God and have scattered your charms to alien deities under every green tree, and you have not obeyed my voice, says the Lord. Sa Tagalog po, aminin mo lamang na nagkasala ka at naghimagsik laban kay Yahweh na iyong Diyos. Sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy ay nakiapid ka sa kahit sinong Diyos at hindi ka sumunod sa aking mga utos, ang sabi ni Yahweh. Ito po mga kasambreros ay si Prophet Jeremiah ay pinagsabihan or winarningan ng Panginoon, and he delivered this message or this warning to the people of Israel. And ito po ay tawag, no, ng repentance, tawag ng pagsisisi, na nag-emphasize ang Diyos, no, na ready siya, handang-handa ang Diyos natin na magpatawad despite the people's repeated failures, na paulit-ulit na kasalanan and paulit-ulit na failures and disappointments mga kasambreros. In the larger context of Jeremiah, God rebukes the Israelites for their spiritual infidelity, likening their actions to an unfaithful wife who betrays her husband. So, kasi sila mga kasambreros ay sumamba, no, sa ibang Diyos. And number one commandment ng Panginoon natin ay huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyos, sa ibang mga Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So wala na ibang Diyos mga kasambreros. So ang passage na ito ay nagre-reflect ng napakalalim na emotional pain at saka betrayal, na kung pagtatraidor mga kasambreros sa Panginoon na na-experience ng kanyang mga tao, kasi nga ay kumbaga pa sila ay lumayo, no, at saka tinalikuran nila ang Panginoon at saka nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parang hindi ka kontento sa asawa mo kung kaya naghanap ka ng iba na kalaguyo or na asawa mga kasambreros or asawahin. So illegal siya, legally speaking ay masama or disobedient siya mga kasambreros. Despite the grievousness of their sin, the Lord invites them back, highlighting His merciful nature and desire for restoration. Pero grabe, no, sabi dito ng Panginoon ay aminin lang daw nila, aminin lang kasi natin, no, na tayo ay nagkasala at naghimagsik at hindi sumunod sa ating Diyos mga kasambreros. And kasi sabi pa dito, very unique ito, kasi sabi niya, sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy na ay nakiapid ka sa kahit sinong Diyos at hindi ka sumunod sa aking mga utos. Kasi
sumamba sila sa mga kahoy, no, sa mga gawaran ng tao, kahoy na inanyuan na parang tao, may tenga, may bibig, may mukha, may mata, may buhok mga kasamaras, pero gawa pa rin sa kahoy. Kung kaya ito ang Diyos natin ay sabi dito na i-confess mo na, no, sabihin mo na sa nagkasala ka sa Panginoon. So in this divine plea, the Israelites are urged to acknowledge their wrongdoings, recognizing their transgressions against God's commands and their covenant relationships with Him. So nananawagan ang Panginoon na kung pa may pag-asa pa, okay? Aminin nyo lang. Yun lang naman mga kasos, na aminin at saka talikuran ang kasalanan at sundin at sumunod sa Panginoon mga kasumreros. Kasi how many miracles from the time of Exodus mga kasumreros, sa time ni Moses, sa time ni Joshua, sa time ni mga judges, sa time ni Samuel, ang daming miracles. Kung pa literal nila na-experience yung miracles mga kasambreros, yung nagpaulan ng Diyos ng mana galing sa langit, pagkain ng mga anghel ang kinain ng mga Israelita, and still, you know, ang next na mga generations ay hindi kumilala sa Panginoon. May mga times na may mga tao naman na kami kilala, pero mostly ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan mga kasambreros. So ang verse na ito ay nagsiserve sa atin na reminder, no, na even amid severe disobedience, God continually offers hope and reconciliation, urging His people to turn back to Him. So, a reminder ito na kahit na ano yung kasalanan natin, gaano kabigat yung ating pagkakasala sa Panginoon mga kasembreros, siya po ay tapat, siya po ay nag-aantay lamang na tayo po ay bumalik, na tayo ay umamin sa ating mga kasalanan mga kasembreros. Imagine natin, pagpalagay natin yung ating anak, no, na nagkasala sa atin. Alam mo yung kasalanan ng anak mo, pero ang ginawa mo ay inaantay mo lang siyang umamin, okay? Inaantay mo lang siyang lumapit sa iyo, inaantay mo lang siyang magbukas ng kanyang bibig at saka i-open up yung kanyang kasalanan sa iyo, and gagaan ang loob mo sa iyong anak mga kasembreros na nagkasala at saka inamin. So ganun, mas lalo na ang Diyos natin. Mas lalo niya tayong pagpapalain kapag tayo ay may pusong umaamin, nagre-repent mga kasembreros, nagsisi sa ating mga kasalanan, and turning back to Him mga kasembreros. Mas lalo siyang mapapapiplease sa atin. And mind you, kapag ang Diyos natin ang ma-please sa atin, ay expect natin yung mga good things mga kasembreros, and sometimes challenges to test our faith. So this resonates with the wider themes of forgiveness and repentance found throughout the scripture. So mas lalo ito nagpalawak ng forgiving character ng ating Diyos, kasi ang Diyos natin ay ang mapagpatawad na Diyos mga kasembreros, and His mercy endures forever, His love endures forever, His joy, His patience, His love endures forever mga kasembreros sa atin, kasi nature niya yun He cannot resist His love because He is the overflowing and the main source of love mga kasembreros. Confess that sad fact, acknowledge that you have thus sinned, into the ear of God pour out the full confession of your criminality. Grabe, no? He cannot ask for anything less than this. Surely you cannot demur to it. So ito mga kasembreros, no, parang simple lang siya, no? Simple lang na paglapit, simple lang na hindi ng tawad, at saka pag-turn back at kalimutan ang kasalanan ng mga kasembreros, and don't do it repeatedly. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Sabi niya, if you have thus treated Him, come and confess it with your head and in His bosom, for He is willing to receive you even if you be the very biggest sinner out of hell. So grabe na, kahit na tayo yung pinakamakasalanan sa lahat ng mga kasalanan, kasi ang mundong ito talagang samot-sari ang mga kasalanan mga kasembreros. Name it all kinds of sins, parang sari-sari store ang mundong ito ng kasalanan. Mapabata, matanda, no? Kasi we have this original sin sa high-tech pa ng social media ngayon. Kahit ano na lang nakikita ng ating mga mata, even though yung mga may konting kalibugan, konting kalaswaan, konting mga hindi kaaya-aya mga kasmas na naiipon, and pag naiipon yun ang naiipon ay nagiging nabumunga ng masama. Kaya nakita natin ngayon talagang yung mga kabataan, bata pa lang talagang malutong na magmura, yung iba talagang bata pa lang gusto na rin magka-jowa, nagkaanak na, and then hindi nakapagtapos sa pag-aaral. So ang ending, ang magulang at saka yung mga lolo-lola na naman ang
apektado mga kasmers kasi nga walang decent job yung mga batang nanay at saka batang tatay. So nakakalungkot, that's the reality. Pero wala, kung may panahon pa tayo. We still have a chance, we still have a hope mga kasembreros. May pag-asa pa tayo because as long as tayo nabubuhay ay may pag-asa because God is our hope. And huwag tayong umasa sa iba mga kasembreros apart from God Himself, and magbibigay siya ng mga taong tutulong sa atin din mga kasembreros, no? If He is pleased with us. So aminin na kasi natin yun lamang mga kasembreros, and follow His example. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, forgiving God Himself, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next assignment mga kasembreros, and paalam po.